Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng malakas na lindol na yumanig sa Surigao del Norte. Narito ang report ni Jeneline Gaki. Patuloy ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang infrastruktura kagaya ng mga nagkabitak-bitak na kalsada at mga nasirang tulay. Sa initial na assessment ng DPWH 1st District sa national at local highway ng 11 munisipalidad na hawak nito, umaabot sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala sa infra ng nagdaang 6.7 magnitude earthquake sa Surigao del Norte. Actually, meron na kaming nakaprogram for 2017, kaya lang hinahold muna natin dahil para malaman natin kung ano talaga yung magandang ilagay doon na estruktura. Sa tala ng NDRRMC, 5 kalsada at 6 na tulay ang nasira sa nasabing probinsya. Kabilang narito ang Anaw-Awang Bridge sa San Francisco na tuluyan ang naputol dahil ayon sa PBOX, ito ay nakatayo sa fault line. As of now, medyo open na lahat, naayos na namin lahat ng mga cracks along the national highways, particularly sa Daang Maharlika. Now, with regards sa yung local roads in Anaw-Awang, sa ngayon, pwede na pandaanan ng mga tao kasi mayroon na tayong nilagay doon na temporary timber bridge. Para madaanan ng tao, naglagay ang DPWH ng timber bridge sa nasirang tulay. Ayon kay 1st District Engineer Henry Cruz Marapaw, sa mga papasok ng Surigao City, may detour ng ginawa ang DPWH para sa mga sasakyan, subalit iikot pa ito ng 5 kilometro. Habang ang mga kalsada namang nagkabitak-bitak ay pansamantalang nilagyan nila ng gravel, habang ang iba ay nilagyan nila ng aspalto. Dagdag pa ng DPWH, pinag-aaralan na rin ng kanilang structural engineers kung ano ang remedy na maaring maisagawa kapag gumawa na sila ng panibagong structure ng tulay. Sa mga national roads, meron na kaming initial na extent sa damage. Kaya ang ginagawa namin, nag-start na kami ng detailed engineering para malaman natin kung anong struktura or ang rehabilitation sa mga infrastructures na damage. Samantala, nagpasalamat naman ng DPWH sa DPWH ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Butuan City at Iloilo dahil sa pagtulong nito sa kanila sa pagsasaayos ng mga sirang kalsada at tulay, maging sa pag-a-assist ng mga infrastructure building na nagkabitak-bitak. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Surigao City. Samantala, mananatiling suspendido ang klase sa Surigao City hanggat hindi natatapos ang inspection sa structural integrity ng mga building sa buong syudad. Sinabi ni Surigao City Mayor Ernesto Matugas, titiyakin muna kung maaari pang gamitin ang mga gusali ng mahigit sa 70 eskwelahan sa syudad. Hindi namin binigyan ng clearance muna kasi hindi pa tapos yung inspection. Again, yung safety talaga ng mga bata, no? Sinabi ni Matugas na maaaring matagalan pa ng konti ang inspection dahil kulang sila sa manpower. Nagdulot naman ang kalituhan dahil sa magkakaibang pahayag ng dalawang tagapagsalita kaugnay ng 2 bilyong pisong tulong na ibibigay ni Pangulong Duterte sa mga tiga Surigao del Norte. Narito ang report ni Rosalie Cos. Napoy ang kwarta gamay. So sustina ang ginako katong nga wadan og panginabuhi. Mong release ko gamay. Mga 2 billion tama na siguro. Di na niyo na mahurot, no? Nahala palitin na lang ni silang subdivision o hausan latanan. Sa kanyang pagbisita sa mga biktima ng lindol sa Surigao City noong Linggo, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 bilyong pisong ayuda. Ngunit nagdulot ng kalituhan ang magkaibang pahayag ni na Presidential Spokesperson Ernesto Abella at Presidential Communications Secretary Martin Andanar kung saan gagamitin ang tulong na sinabi ng Pangulo. Lunes ng umaga nang ipahayag ni Secretary Andanar sa isang radio interview na ang 2 bilyong pisong binanggit ng Pangulo ay para sa mga maaapektuhan ng posibleng pagpapasara ng mga non-compliant mining firms sa Surigao City.
Subalit sa Malacanang press briefing kahapon kay Undersecretary Abella, sinabi naman itong kung ang pagbabatayan ay ang mismong pinanggalingan ng pahayag ng punong ehekutibo, ang tinutukoy nitong pagkalooban ng tulong ay ang mga biktima ng lindol. The essence of the statement is not the 2 billion, but that the essence of the statement is that he would release the monies and the funds to supply the needs of those affected by the earthquake victims. Wala pa namang kumpirmasyon ng Malacanang kung magkano talaga at kung saan kukunin ng pondong ipinangakong tulong para sa mga Surigao noon. Subalit tiniyak nitong makararating ang tulong ng pamahalaan para sa lahat ng mga nangangailangang kababayan na lubhang naapektuhan ng lindol sa Mindanao region. But I think it's crucial, the last part of that statement that said, if you remember the text, the crucial part is that the president would release aid, financial aid for those in need. Okay. There was no specific number for that. Biyernes ng gabi nang yanigi ng 6.7 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Pinaka naapektuhan ang probinsya ng Surigao del Norte, kung saan 8 ang nasawi sa trahedya at mahigit 200 milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Malaki ang tiwala ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDFP kung ititigil ng mga rebelde ang ginagawang panggugulo sa ilang lugar sa bansa. Nagbabalik si Rosa Licoz. May pag-asa pang maibalik sa negotiating table ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at makakaliwang grupo. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ito ay kung maipakikita ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF na desidido silang makipagpayapaan. I'm also confident that eventually they will go back to the negotiating table. After all, the left. After all, if they're saying that what they're doing is for the people, then there's no reason for them to back out or not to continue with the peace talks. Ayon kay Panelo, posibleng maging dahilan upang makumbinsi si Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy muli ang peace process kung ihinto ng mga rebeldeng komunista ang kanilang mga iligal na gawain at panghara sa mga inosenteng sibilyan. They should cease hostilities. They should stop their illegal activities. You mean the revolutionary guards? That's one. Another is they've been assaulting even innocent civilians. That's bad. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na patuloy na nakikipag-ugnayan si Pangulong Duterte at kumukonsulta sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process hinggil sa usapin. Iginiit din itong kung may pinakamay naghahangad ng kapayapaan sa bansa, ito ay si Pangulong Duterte. But the president is a president of the entire Philippines, and it is part of his agenda to ensure that there will be final and lasting peace in the nation. Noong February 4, ipinatigil ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF kasunod ng pagkasawi ng ilang sundalo sa pag-atake ng rebeldeng grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Matagumpay na sumailalim sa shockwave treatment ang isang kasangbahay natin na may sakit sa bato sa tulong ng UNTV at ng De Los Santos Medical Center. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Kamakailan ay lumapit sa UNTV Action Center si Abril Dalit, residente ng Pasig City, upang ihingi ng tulong ang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Idinadaing nito ang matinding pananakit ng kanyang tagiliran sa bahaging likuran. Ayon kay Dr. Francisco Firmalo III, isang urologist, malinaw na sintomas ito ng pagkakaroon ng bato sa bato o kidney stones.
Kaya naman sa pakikipagtulungan ng De Los Santos Medical Center na isa sa ating mga partner in public service, sumailalim sa lithotripsy si Abril. Ito ay isang uri ng procedure na ginagamitan ng sound waves o shock waves. Yung shockwave, ito ay isang paraan ng pagtanggal ng bato na hindi na kinakailangang operahan. Ito ay isang technology na gumagamit ng sound waves o shockwave na pag itutok natin yung shockwave sa bato at tumama yung shockwave sa bato, unti-unting mapupulbos yung bato at dadaan na lang sa ihi, sa daloy ng ihi. Ang bato o kidney ay ang organ na responsable sa paglilinis ng ating dugo. Ito rin ang bahagi ng ating katawan na nagbabalanse ng tamang dami ng asin at mga mineral at nagpapanatili sa normal na presyon ng dugo. Kapag hindi na alagaan ng wasto, magiging dahilan ito ng pagkakasakit ng malubha na posibleng mauwi sa kamatayan. Kaya payo ng mga doktor sa publiko, palaging uminom ng maraming tubig at umiwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At bago tayo magtapos ngayong tanghali, sa kapapasok lamang na balita, inirekomenda na ng Justice Committee ng Commission on Appointments ang confirmation Attorney Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice. Ito ang naging desisyon ng CA matapos ang executive session kanina. Ngayong hapon naman ay magsasagawa na ng confirmation rights ang CA sa plenaryo.